ligtas o kaligtasan mismo, no? Ayun, magandang tanong yan, no? Hindi yan pwedeng itanong sa mga ordinaryong ano lang, katanungan. No, yan ay nagpapakita o kaya nakakailangan ng exact na sagot. Kasi maraming mga tao na nagtuturo ng Bible. Ang membro ho'y milyon. Pag tinanong mo tungkol sa kaligtasan, walang nakakalam. Alam niyo, nakakalungkot kasi Diyos po ang dala mo. Ang Panginoon po is accurate. Sabi nga sa mga doktor, accuracy is a must. Saan mo dadalhin ng mga kaluluwa? So lumalabas na negosyo. Hindi mo alam eh. Lagi kong sinasabi, ang bulag, sino ang mag-aakay? Ha? Bulag o hindi? Hindi bulag. Kasi yung pag ang bulag, ang mag-aakay ay bulag. Ang ibig sabihin, ang nagtuturo ng kaligtasan, dapat siya ligtas. But the very question is, how I know? Is it true that there is salvation? Kaya, dapat po natin maintindihan. Unang-una ho, ang tanong, paano malalaman na ako ay ligtas? Walang ibang sasagot niyan, hindi si pastor. Kung hindi yung Bible. Kasi ang tanong, paano ako naligtas? Bilang pastor niyo, paano ako naligtas? Hindi ako naligtas sa aking mabuting gawa. Kasi yung mentalidad po ng tao, basta't hindi ako makaka-agrabyado, ako po ay makagawa ng mabuti. Kagaya ni Vice Ganda. Kagaya ni Aisa Sigeta. Pag sila ay makapagbigay sa charity ng 1 million, sa mata po ng tao, sa mata ng komunidad, sa mata po ng gobyerno, walang problema yun. Pero sa mata ng Diyos po, sorry. Kahit ang buhay mo'y putulin mo, ang iyong leeg, ialay mo sa Diyos, hindi yun natutuwa ang Diyos dyan eh. Ang Diyos po nagbibigay ng Biblia. Na ngayon nakakabatay din sa Biblia kung ano po ba requirements at ano ba yung explanation ng Bible. Para magkakaintindihan tayo. Kasi kung sa akin, sa inyo, sa atin, labo-labo tayo eh. Na ngayon ang problema, mayroon pong tinatawag na langit. Ha? At mayroon tinatawag na impyerno. Naku, katakot-takot ito eh. Mayroon ba? Ay mayroon po talaga eh. Kaya ang tanong, paano ko malaman ako'y ligtas? Kasi pag ligtas ka, iwas ka dito. Dito ang punta mo. Alam nyo, kahit sa kanta, langit. Kahit sa anong bagay, langit, binabanggit ang langit. Kasi paniniwala ang langit, magandang lugar. Di ba? Alam nyo, nung Russian astronaut, nung umakyat sila sa buwan, kaya siya hindi naniniwala na may Diyos eh. Nung dumating sila sa outer space, sinilip niya kung mayroong Diyos. Wala na siya nakita eh. Alam niyo, may tinatawag na first, second, and third. Ito po, yun yung nakita nating dinahanan ng aeroplano. Ito yung first heaven. Kasi sa Genesis ho, in the beginning God created the heavens. Ito ho ay heaven, singular. Sa Hebrew word po ay heavens yan. Nakuha ninyo? Now, ito ho ay first heaven, nakita yun. Now, ito yung second heaven, ito yung outer space. Wala na pong hangin dito. Hindi nyo marating ito. Ito yung abode of God. Ito yung sinasabi ng Panginoon na, today, you will be in paradise. Sabi ni Soriano, anong paradise? Kalukuhan yan. Kasi the word paradise, paradiso. Ang paradiso ho, ibig sabihin, tirahan ng Diyos. Nakuha ninyo?
Kaya ho ay, kung sa Biblia ay magkakasundo po tayo. Pero sa katuwiran po natin, hindi po talaga eh. Kasi alam nyo, ang tao po, number one ay, ito, intindihin natin ito ha. Number one, ikaw ay, itong kasalanan ito yung nagsasabi sa iyo na basta't gumawa ka ng mabuti, hindi ka makakaagrabyado sa kapwa. Natutuwa ang Diyos, hindi po. Kasi mag-fix po tayo dito. Ang tao po ay makasalanan. Kaya ang tao po ay makasalanan, siya po ay hindi makakarating sa Diyos. Kaya nga po may opsyon eh. Napapansin ba, tulungan niyo ako sa pag-iisip? Tulungan niyo ako. Kaya nga po may opsyon ba? Ito sino ito? Si Brother James. Ito si Jesus Christ. Sapagkat ang tao po ay makasalanan, itong taong ito nagpupumilit pumunta sa Diyos. Hindi siya makakarating talaga sa Diyos eh. Bakit? Ang sinabi kasi ng Biblia is, siya ay short. Kapos po siya eh. Hindi talaga, kahit anong gagawin niya, hindi talaga kaya ho. Kaya meron siyang tinatawag na options eh. Number one, tandaan ninyo, kung kayo magkakamali. Number one, ang taong ito, mayroon siyang mga options sa buhay. Sapagkat hindi siya makakarating sa Diyos, dahil siya ay Tapos. ito yun. Ang tawag po sa Greek dito is hamar. Ang salitang hamartia po ay ibig sabihin to miss the mark, to miss the target. Ang target po ng tao ito, samahan ninyo ako, ang target ng tao ito ay ma-reach niya ang Diyos. Ito po ang meaning nito. Not only sin. Ang meaning po nito, hindi yung good or bad. No. Ang meaning po nito, ang totoong meaning po ng salitang sin, ang ibig sabihin, you cannot reach God, you cannot go to God. That's why short eh. So ngayon, hindi kaya. Ang ginawa po ng tao, nagawa siya, number one, gumawa siya ng ano? Napansin nyo ba? Ang relihiyon po, tanungin niyo yung mga akda ng relihiyon. Mayroon tayong relihiyon na 50,000. 50,000 po ang relihiyon natin, makakala niyo. Tingnan nga yung akda. Ang relihiyon daw ay nagiging daan para ang tao ay mapapunta saan? Kalukuhan po. Itong relihiyon po, this is money. This is money. Ituro nyo sa akin, sino yung founder ng reliyong hindi naging billionaire? Sige nga! Sino? Yung mga nagtuturo ng reliyon, ha? 50,000. Yan po si Felix Manalo, Vencedor Felix Manalo. Hindi yan Pilipino. Yan ay? Yan. Yan ang flag nila. Ikaw ay Pilipino, ang flag mo? Italiano? Ano, yaman? Verde. Elcheday. Wala pang 30 years yan. Elcheday. Ako 30 years nang tuturo ng Biblia. Wala pa yan. Kaya sinasabi ko, mga kapatid, ito talaga ang turo ng Biblia. Balikan ang tanong. Paano ko malaman ako eh?
Kailangan, mga kapatid, alamin mo to. Ito yung sinabi po ng Isaiah na frogs. Sa tindi ho ng kasalanan, ang tindi ng katwiran. Pagtabihin mo yung iglesia si Soriano. Batayan! Bakit? Ang tindi ho ng katwiran nito, itong basahang ito yun. Lahat ng katwirang ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi ho ang Diyos. Katwiran ng kanilang relihiyon, ito yung basahan. Kaya ako hindi ako nagtuturo ng clear. Ang itinuturo ko, ikaw ay Kasalanan. ikaw ay Mamamatay. tangge. Sinong tatangge? Ito yung itinuturo ko ho, kahit mayamat, mahirap, payat o mataba, hindi pwedeng tanggihan ito. Balikan ng tanong, paano ko malaman na ako ay maligtas? Now, tingnan natin. Mayroon tinatawag na physical, mayroon tinatawag na spiritual, at mayroon tinatawag na eternal. Ito ho ay tumutukoy sa soul and spirit, soul and spirit, soul and spirit. Balikan ng tanong, paano ko malaman na ako ligtas? Ang kaligtasan tinutukoy ho ay ang iyong kaluluwa. Pupunta saan? Ang binigyan po ng emphasis ng Biblia ay ang iyong kaluluwa at espiritu, itong nagsasalita. Hindi po yung katawan. Tandaan mo ninyo, ang katawan ay papunta yan sa kampusan to. Pero itong nagsalita, ito yung tinatanong ni Bunso. Paano ko malaman na ako'y ligtas? Ang ibig sabihin niya, pag ako'y namatay, sigurado ba ako sa langit? Ang sagot, aminin mo na ikaw ay? Kasalanan. Aminin mo na ikaw ay? Mamamatay. Totoo, hindi. Balikan ng tanong, paano ko malaman? Kailangan ngayon ay? Kaligtasan. Ito, kaluluwa, kaluluwa, kaluluwa. Hindi ito. Basahin natin ang Matthew. Ang Diyos walang pakialam sa inyong katawan. Ang pinakikialaman ng Diyos ang inyong. Kasi ang katawan, pag namatay, nabubulok yan. Ang kaluluwa ho sa impyerno habang buhay. Lagi ko sinasabi, pag kayo nagluluto, tumalsik ang langis, ang sakit. Alin ang nasasaktan? Ito, hindi. Aray ko! Ito! Ito! Aray ko! Pag ikay patay na, pag nakabulagta ka na diyan, kahit sagasaan ka pa ng pison, wala nang sisigaw na aray ko. Yung nasasaktan, aalis. Pag alis yan, kung nakarito sa impyerno. Anong gagawin mo ngayon? Nasaan ang relihiyon mo? Sige, pag malaki mo yung relihiyon mo. Kumusta? Ito, pag nakarito. Basahin natin. Do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul. But rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Oh! Kaya kung ikay magandang babae, good for you. Maganda lalaki, good for you. It's good for you. Ako'y hanga sa iyo. Ikaw ba'y may Panginoon? May Panginoon. Sanguso. May Panginoon ka ba dito? Wala. Ang taong umibig sa isang babae, pag nanggagaling sa puso, totoo yan. Pero pag sanguso lang, dami, kay Tolpo, ang dami. Sabi ko sa inyo. Pero pag tunay ang pag kahit saan, nasa abroad ka, kung saan ka man, pag mahal mo yung pamilya mo, mga anak mo, asawa mo, mahalin mo talaga yun. Pag mahal mo ang Diyos, nagmumula rito, paglingkuran mo siya ng tama. Pero pag nasa reliyong ka, walang tama doon. Dami. Simba, kasamang kabit. Oh! Simba yun. Nasa relihiyon yun. Hindi po ganun. Wala pong nasa relihiyon na totoong sumasamba sa Diyos. Ang nasa relihiyon po, hindi yan sa Diyos sumasamba. Galit ang Diyos dyan. Anong sabi ng Panginoon? Ang inyong amang si Diablo, siyang Diyos ninyo. 50,000 relihiyon. Ang daming relihiyon. Walang nagkiklaim na siya'y mali. Lahat ay tama. Kanino ka papasok? Babalikan ng tanong, paano maligtas? Aminin mo na ikaw ay? Ano ang kasalanan?
to miss the mark, to miss the target. You cannot reach God because of your Sin. you can reach God according to the Bible. Nakuha niyo? So, ang kabayaran ng kasalanan ay may tatlong kamatayan. Paghiwalay ng kaluluwa sa katawan, nakaburol, ililibing ang katawan. Pantatlo, mayroon tinatawag na walang hanggang kamatayan. Ang ibig sabihin, magdurusa ka sa impyerno. Na ngayon, hindi alam ng tao yan, kaya dapat talaga iulit-ulitin yan sa tao. Kasi ang tao talaga ay binubulag ni Satanas yan. Tumingin man ang tumingin, hindi makakita, makinig na makinig, hindi yan makakarinig. Kaya dapat iulit-ulit natin yang sabihin, ang langit at impyerno, ang langit at impyerno. Kasi si Kristo'y namatay diyan. Ang Panginoong Hesus nagkatawang tao at siya'y namatay para dito. Opo, ang Diyos namatay sa lahat. Pero ang effectivity ng kanyang kamatayan ay doon lang sa kanyang pinili, hindi o sa lahat. Lilinawin po natin yan. Dahil kung siya'y namatay para sa lahat, dapat wala ng Biblia. Lahat pala di langit lahat. Diba? Now, may option. Ano? Religion. Kaya pag ikay may relihiyon, pagtatawanan kita. Kaawa-awa ka. Pag hindi mo alam na ikaw ay ligtas, pag hindi mo alam ang pagtuturo ng Biblia, ito kasi ang turo ng Biblia eh. Pansinin ninyo, pag may pumasok na relihiyon sa inyo, hindi yun nagtuturo ng kasalanan. Ano yung tinuturo? Kami ang tama. Sila ay kaya ang daming nakuha ng iglesia galing sa Katolika. Binabasa ng iglesia ang Diyos-Diyosan. Binabasa ang iglesia. Si Kristo hindi Diyos. Dami. Huwag natin pag-usapan yan. Ang pag-usapan natin, ikaw ay makasalanan. Ikaw ay so dito tayo ngayon sa kasagutan. Paano ko malaman? Kailangan ng kaligtasan ng iyon. Kasi dito po sa option ni Brother James, mayroon siyang tinatawag number 2 is philosophy. Itong pinakamaganda, yung mabuting gawa. Ito po talaga laging pinagdiinan. Nasa mali ka ng turo, basta gumawa ka ng mabuti, very good. Ay hindi po maawa ka. Ngayon, ang Diyos po ang bumaba. Kasi hindi kaya ng tao, siya ang bumaba. Namatay siya saan? Para sa iyo? Hindi ho nagtapos doon. Kailangan aminin mo na ikaw ay aminin mo na ang kabayaran ng kasalanan mo ay at kailangan mo ng paano malaman at paano ako maliligtas, pastor. Paano mo ipaliwanag yan kung ikaw, pastor, hindi rin ligtas? Paano mo ipaliwanag yan? Roma 6:23. Tingnan natin. For the wages of sin is Tingnan mo na, isa-isa. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life hey, in Christ Jesus. free Gift. yung po bang kaloob may bayad o wala? Wala. Ika'y makasalanan, ika'y mamamatay, tsaka sa impyerno, binigyan ka ng kaloob. Ano ang kaloob? Buhay na walang hanggan. May bayad o wala? Wala. Kailangan tanggapin mo. Kaloob Ibig sabihin, namatay si Kristo para sa iyo, tapos na. Wala kang gagawin. Kalukuhan po yan. Kaloob. Kaya, kailangan mo siyang tanggapin. Ano ang tatanggapin mong kaloob? Na ika'y makasalanan, ika'y mamamatay, binigyan ka niya ng kaligtasan, kaya ang tanong, paano maliligtas, paano kung malalaman? Ito nga po, binigyan ka ng Diyos ng kaloob. Anong kaloob?
eternal life. Sa pamagitan nino? Jesus Christ. Una saan ang iyong gawa? Gagawa ka ng mabuti? Ito na nga yung makasalanan kayo. Kaya nung nagturo ako sa Pangasinan, sabi, Pastor, kung ang mabuting gawa ay hindi makapagligtas, anong gagawin namin? Ang gandang tanong. Anong gagawin namin? Sabi, gagawa ka ng masama? Pwede palang maligtas. Kasi ang paggawa ng mabuti, hindi tama. Oo nga naman. Mga kapatid, ulitin ko, ikaw ay? Kasalanan. Ikaw ay? Mamamatay. Totoo, hindi. Totoo. Kailangan mo na. Kaligtasan. Nanggagaling ba sa'yo? Hindi. Kaloob. Sinong nagbigay? Jesus Christ. Ang Panginoong Jesus. Jesus. May bayad. Wala. Kailangan mong tanggapin. Pag tinanggap mo, anong sinabi ng Biblia? Tinan niyo. Pag tinanggap mo, anong sinabi ng Biblia? For you have not received a spirit of slavery, leading to fear again, but you have received the spirit of adoptions as sons, and by which we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God. Oo, di alam pala. Sigurado pala eh. Pag tinanggap mo si Kristo, ikay naging anak ng? Diyos. Kailan ka naging anak? Kailan ka naging anak? Nung tinanggap mo si Kristo. Nung tinanggap mo si Kristo, ikay nagiging anak. May katibayan. Ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu mo nagpatotoo na ikay anak ng Diyos. So alam, yun ang dahilan. Nalaman mo na ikay ligtas. Totoo yung pagtanggap mo. Mayroong Holy Spirit na nagpatotoo. Wala pong tumanggap pong totoo na hindi sumusunod sa tamang aral. Tandaan mo ninyo, pag totoong pagtanggap mo kay Kristo at ikay ligtas, hindi maring sasalungat ka sa maling aral. Susunod ka talaga sa tamang aral. Tamang aral nino? Ni Pastor? Jesus Christ. Kaya lagi kong sinasabi, ang Biblia may grammar. Ang Biblia may grammar. Ang Biblia magkakaroon lamang ng tamang pagtuturo kung alam ng nagtuturo ang grammar ng Bible. Kasi ang Biblia hindi kayang ipaliwanag ni numan. Ang Biblia may sariling paliwanag. Ang problema, wala itong paliwanag. Kasi ito translated ito, hindi ito original manuscript ng Bible. Marami itong mali. Ang walang mali, yung original. Kaya pag si Pastor nagtuturo, kagaya nito, hamartia, Greek word ng salitang sin. Ano ang meaning? Hindi ka makakarating sa Diyos. Bakit? Ikaw ay? Meron pang isa, paraptuma. Ito ho, hindi ka makakarating sa Diyos kahit anong gagawin mo. Para bagang mayroon kang tinatarget. Hindi talaga eh, gayon lang eh. Hindi talaga kaya. Maliban kung siya mismo ang tatarget sa iyo. Ito po yung ang paraptuma naman ho, tinanin mo. Paraptuma. Ang ibig sabihin naman ito, uuwi sa Bicol, si Sister Sagring, ala, sinasakyan papunta Ilocos eh. Paano makarating niya sa Bicol? That is paraptuma. Gusto mo ang Diyos? Hindi ka naman sa Diyos napunta eh, sa relihiyon. Siging target mo ang Diyos, tinatarget mo ang Diyos. Hindi ka talaga makakarating eh. Bakit? Hindi ka naman sa Diyos napunta eh. That is RPN. Trespass. dapat ito yung ipaliwanag ng tao para ang tao'y maligtas. Nakuha ninyo? Now, isa pa. Sinabi po ng Biblia, balikan ng tanong, paano ko malalaman na ako'y ligtas? Anong katiyakan na ako'y ligtas? Tinan, ang sinabi ng Biblia, what? Ang ibig sabihin, ito ay receive. Tama? Pag tinanggap, ang sinabi ng Biblia, pag tinanggap mo ang kaloob, ano ang kaloob?
eternal Eternal life. life. Tama? Pag tinanggap mo ito, ikaw po'y nagiging anak. Kailan ka naging anak? Sa pagsama mo sa relihiyon mo? Lahat ng relihiyon sinamahan mo? No. Ang sinabi ng Biblia, kaya lagi kong sinasabi ho, pag tayo nagtuturo, ang tinuturo talaga natin is Bible, hindi relihiyon. Kasi pag relihiyon, ay di maging 51,000 na. Nagdagdag na tayo, no? Pag sinabing anak, mayroong kailan ka naging anak? By means of receiving or by means of joining the religion? Receiving. Tama ha, tama. Okay. Ikay naging anak. Pag sinabing anak may ama, anong pinag-usapan? Relasyon. Babayan, anong relasyon mo sa iyong anak? Tutoy, anong relasyon mo sa iyong ama? Ikay anak, siya ama, ito'y ama, ikay anak. So it speaks about the relationship, right? Okay. Isa sa inyo mawawala. Mamamatay, isa sa inyo. Wala na nakunod, mamamatay mo parehas eh. Mananatili baga na magkaroon ka ng relasyon, isa sa inyo mawawala. Mananatili, magkaroon ka ng relasyon, wala na. Ha? Mananatili, wala na. Mananatili, kasi pinag-usapan eh, relationship. Tama? Yes. Nung tinanggap mo ang Panginoon, ikay naging anak. Ang sinabi ng Biblia, pag anak, may relasyon. So mamatay ka man mabuhay, Kailan? ligtas ka. Yun ang katunayan ha. Ang katanungan, paano ko malaman na ako ligtas? Pag tinanggap mo ang Panginoon, ikay anak niya. Mayroon kang anak na pag namatay, hindi na anak. Wala. Lahat po, pag namatay tayo, ang aking ama, bagamat loko yun, ama ko pa rin, kahit patay na, ama ko pa rin yun. Bakit? Ang pinag-usapan ay, Relationship. pag nung tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka pwedeng pumunta sa Diyos. Kasi ikaw ay makasalanan. Ang Diyos bumaba, napako sa krus. Tanggapin mo siya. Bilang pang yung sarili mo, tinanggap mo siya, ikay naging anak niya. Kailan ka naging anak? Pagtanggap. So mamatay ka mabuhay. Mananatili ka. Ngayon, anak ka na. Pag anong sa anak, pag anong gusto ng ama, sinusunod ng anak. Wala po yung anak na pag anong gusto ng ama sa kabutihan, sinasalungat. Kalukuhan niya. Anong gusto ng Panginoong Hesus sa atin? Sundin natin ang aral ng kanyang Bible. Hindi yung aral ng tao, aral natin. Kasi may langit at may alin ang pupunta? Kaluluwa at spirito. Huwag kayo nang itak, putulin niyo itong kamay ko. Pag ako'y namatay, ang aking kaluluwa sa impyerno. Pag ako'y naman namatay, wala na, kahit tarin niyo ito eh. Ha? Kahit tarin niyo ng pino, wala na. Yung nasasaktan, umalis na. Yun ang gusto ng Diyos. Yan ang isligtas niya sa iyo. Hindi yung katawan mo. Reliyon, katawan yan. Yabang nga yan eh. Ganda ng sasakyan. O payabangan. Eh, ito mo reliyon, payabangan. Yung mahirap, nasa tabi. Yung mayaman, namatay magyayabang ako. Pag namatay ka, sa amin, namatay ang mahirap, nakahandusay sa ang kabaong sa, hindi pinagbuksan ng pare. Ito, totoo ito. Sa bayan namin, Compostela. Dumating si mayaman, binuksan agad ang pinto, diretso, tinaga ng kamag-anak, patay yung pare. Patay, tinaga. Bakit? Yung mahirap nakahandusay, yung mayaman dumating inunay. Ang takot nung halos wala ng paring destino doon sa amin. Mayroon pa daw inahing baka na, inahing baboy na may bakya. Sa lugar na yun. Marami nakakita. Sabi ko, mayroon baboy na may bakya. Oo, marami nakakita. Doon sa simbahan. Ayan, simbahan ng pagsalakit. Ang simbahan ng Katolik sa amin. Ako po, parang may kalating kilometro ang haba. Okay. Reliyon eh. Tandaan ninyo yung reliyon, yabangan yan. Wala yung katotohanan. Pagalingan yan. Kanya-kanyang pautot yan. Ngayon, pag namatay yan,
Wala yung relasyon niya kay Kristo, mayroon niyang reliyon. Saan niya ipupunta yan? Kaya sinishare natin ang katotohanan. Hindi sila maniniwala, hindi natin problema yan. Hindi kayo maniniwala, hindi ko problema yan. Hindi sa sakit ng tiyan ng Diyos, mangyayari sa inyo pag kayo namatay. Akala ng tao kasi, ay, panibago na naman yung mga yan. Dati, ganito, doon, ganito, ngayon. Yung ina na yan, panibago na naman yan. Sino na naman yan? Hindi po. Ito po'y katotohanan. Mamamatay po tayong lahat. Pag namatay po may impyerno, alin ang pupunta? Kaluluwa at espiritu. Pakisa. Ulitin ang tanong. Natitiyak ba ang kaligtasan? Ano mo ba ang kaligtasan? Naikaligtas? Opo, 100%. Sinabi ko nino. Ni Pastor, no? Sinabi namin. Parang guni-guni lang. Langit, impyerno, guni-guni. No, hindi po. Mayroon pong langit at may impyerno. Ang Panginoong Hesus ang nagsabi. Sinabi niya, huwag kayong matakot na pumatay ng iyong. Tatakutan niyo pumatay ng iyong kaluluwa at katawan. Saan? Sa impyerno. May impyerno po. Mga kapatid, alalahanin ninyo. Masarap po pag ikay ligtas. Masarap po pag alam mo na sigurado ka sa langit. Masarap. Sobrang sarap. Naghanap buhay ka. Masaya ka. Sa oras na ikay pumanaw, sigurado. Ano sabi nung kawatan? Katabi ni Kristo, alalahanin mo ako, Panginoon. Sabihin, sigurado siya sa kanyang kaligtasan. Sigurado siya sa kanyang kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita. Nalagutan ng hininga, kasama ng Panginoon sa kalangitan. Nakagawa ba yun ng mabuti? Hey! Nakagawa ng mabuti yan? Wala. O, nasaan yun sabihin? Gagawa ko ng mabuti! Mamamatay ka na lang kagawa ng mabuti. Mamamatay ka na lang. Walang pakialaman Diyos. Pangasinan, palo ang likod, palo. Ang aso po, tumatahol hindi upang maging. Ulitin ko, ang aso tumatahol hindi upang maging aso. Tumatahol ang aso sapagkat likas sa kanya na siya. Gumagawa ka ng mabuti hindi upang maligtas. Gagawa ka ng mabuti sapagkat ikaw ay ligtas na. Yung gagawa ka ng mabuti para maligtas. Wala pong katotohanan niya. Kasi wala pa akong nakitang taong hindi ligtas na nabago ang buhay. Marami akong nakitang taong mabait. Hindi nangangagat. Pero hindi dahilan. Hindi dahilan po. Para kayo makapasok ang kaluluwa mo sa langit. Pag kayo namatay mo. Kailangan sundin mo yung sinabi ng Biblia. Sinunod mo yun, maligaya. Yan na lang natin ipinapangaral dito eh. Hindi yun, samahan ito, samahan, yakagin mo. No, kailangan alam mo na, sigurado ka sa langit. Pag sigurado ka sa langit, sama-sama tayo. Ang tikling. Walang tikling kasamang pugo. Di ba? Pag pugo, ibig sabihin, pag ligtas, sama-sama mga ligtas. Pag hindi pwede magkasama. Ang ligtas at hindi. Yung gusto mo maligtas, alamin mo ang salita ng Diyos. Naligtas ka, good. Para sa iyo yun. Hindi para kanino. Nagmamaniho ka, naglalakad ka, tinamaan ka ng kidlat kahit kang halin tapat. Sigurado ka sa langit. Kung ito pala ang langit eh. Kaya first, third, second and third. Hindi yung pagdating mo sa outer space, titingnan mo kung may syudad doon. Makikita. Ay, wala nga. Okay, yun na Russia. ATS na. China, ATS na. Oh, na ngayon, pinag-aralan nila. Sabi ng Biblia, ang tao may kaluluwa. Ha? Nilagay sa timbangan. Naghihingalo. May namatay, hindi na bawasan ng timbang. Ay, walang kaluluwa ang tao. Kalukuhan yan. Ayan, Russia. Pinag-aralan. Malaking timbangan. Nakahiga yung naghihingalo. Kasi may kaluluwa daw ang tao eh. Sinabi ng Biblia. Ala, nung namatay, hindi mo lang nabawasan ng timbang. Hindi mo lang kaluluwa. Mga kapatid, pag umasa ka sa katuwiran ng tao, gutom ka. Katuwiran ng Diyos. Pag binago ka ng Diyos, magugulat ka, sabihin mo,
Bakit ito nang naramdaman ko? Si Sister Beth, nagsishare ng kaligtasan sa mga kapatid, sa mga pamangkin. Bakit? Ang Panginoon gumalaw. Yan ang ibig sabihin. Mahirap po. Mahirap. So ang kaligtasan ay natitiyak. Ang kaligtasan ay sigurado. Wala lang si Bunso eh. Yun yung nagtanong. Sayang. Kala ko'y nakarito siya eh. Ha? Hindi kinukuha ang gandang lalaki, gandang babae, pangit. Charter no. Kailangan maligtas ka. At ang mahalaga sa iyo kaluluwa. Hindi mahalaga sa iyong katawan. Hindi mahalaga sa Diyos yan. Ang achievement mo sa buhay. Kahit mangkin mo, sinabi ni Biblia, mangkin mo ang buong mundo, mapahamak ang iyong, look at the ratio. Isang earth, isang kaluluwa. Just imagine. Mangkin mo itong buong barangay na ito, sikat ka na. Eh, buong mundo eh. Just imagine o, tinan mo. Glow. Malaki pa ito. Oh. Ayun o. Ang sinabi, mangkin mo ito. Iyo yun lahat. Ay, ito na may nasa impyerno. Mga kapatid, lalahanin po ninyo ang inyong sarili at ang Diyos. Hindi biro po. Hindi po nagbibiro ang Biblia. Mangyayari at mangyayari. Walang nakasulat sa Biblia ang hindi mangyayari. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat po sa biyaya niyo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi kami magsasawang magsishare. Habang ako'y humihinga, hindi ako magsasawang magsishare ng salita ng Diyos. Sapagkat ito yung katotohanan. Wala pong relihiyong akong ipagmamalaki. Ngayon, ikikiit ninyo, Katoliko. Wala na. Yan po ang relihiyon. Sa 50,000, yan lang. Ang matibay. Tayo po ay mag-close. Tayo po ay magsitayo.